Pagpupuri at pasasalamat po sa Panginoon sa araw na to at para po sa mga hinirang ng Diyos at tapat na sumasampalataya kay Kristo Jesus, isang magandang araw, hapon or gabi po sa lugar na kung saan po kayo ay sumusubaybay at sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos at sa ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Sa pagpapatuloy po natin ng topic natin about sa prayer, sa prevailing prayer, sabi po dito, prayer is our invitation to God to interfere in the affairs of earth. It is our request for Him to work His ways in this world. Yan po ay sinabi ni Dr. Miles Monroe. At nakikita po natin sa mga nakaraang panahon na nakita po natin ang mga pangyayari sa hindi lamang po dito sa ating bansa kundi sa mga iba-ibang panig ng mundo at alam po natin na yan po ay isang nakikita po natin ng nalalapit ng pagbalik ng ating Panginoon dito po sa lupa at nawa po ay patuloy nating pinaghahandaan. At sabi naman po ni Dr. Billy Graham about sa prayer, the only time my prayers are never answered is on the golf course. So isang maaaring nakakatuwa na or isang humorous na way ng kanyang pagsasabi na hindi lahat ng ball ng kanyang pinapalo ay nagsushoot dun sa goal. Pero sabi nga po ang panalangin po natin ay laging sinasagot ng Panginoon sa mga paraan na hindi natin maaaring inaasahan o sa mga panahon na hindi natin inaasahan. Pwedeng nagmamadali tayo at nade-delay naman yung sagot ng Panginoon. Sabi nga po, however, God may not respond if you are asking for something selfishly. When we pray, we have a kingdom mindset desiring what He desires. Kaya kailangan po na alam natin kung ano po ang naisin ng Panginoon na patuloy po ma-accomplish, hindi lang sa buhay natin, maging dito po sa daigdig. At natapos po tayo last week sa 7 life principles for us to prevail in prayer. So, unang-una po ay 2 weeks ago ay yung know what is legitimately ours. At pangalawa ay to increase our intensity of passion. Pangatlo ay find companions in pursuit of destiny. Pang-apat, establish your motive from the start. At panglima po ay know that God is sovereign. Alam po natin na makapangyarihan ng ating Panginoon. At sa atin pong pagpapatuloy, ngayong araw na to, yung pang-anim, ay we must continue with our assignment. So tayo po ay manalangin. Aming Ama sa Langit, salamat po Panginoon na patuloy mong ipinapaunawa sa amin ang kahalagahan ng pananalangin at patuloy mo kaming binibigyan ng prinsipyo sa buhay kung paano po kami magpiprevail in prayer. Thank you Holy Spirit for guiding us and patuloy po establish mo ang truth sa buhay ng bawat isang tapat na mananampalataya na handa pong hindi lang makinig kundi sumunod po sa mga prinsipyong ito upang patuloy na makamtan po namin at patuloy na maunawaan ang iyong mga salita at maipamuhay ito sa aming temporaring buhay dito sa lupa. Pagpalain mo po ang bawat isa na makikinig at tatanggap sa pangalan ni Jesus. So ito pong pang-anim natin ay yun pong we must continue with our assignment. Ang tanong, alam nyo na po ba yung assignment nyo? Sa pulong tinanggap nyo ang ating Panginoong Hesus Kristo bilang Panginoon, Hari at nagligtas po sa atin at patuloy po na may layunin sa ating buhay. May assignment po ang bawat isa sa atin na kung paanong tayong naligtas ay ibahagi rin po sa mga kakilala natin dahil alam po natin na mapapahamak sila kung hindi po sila naligtas. Pero specifically, meron pong ibinibigay na assignment sa atin ang Panginoon. Halimbawa sa mga taong ating aabutin, may mga function na kailangan po nating gawin sa buhay. Sabi nga po ang isang tao, ang isang babae, hindi lang po siya babae, kundi pwede siyang nanay, tiyahin, lola. Yan. So, isang biyaya po ng Panginoon na magkakaiba po ng function ng bawat isa dyan.
Pero sabi nga po ni Dr. Miles Monroe, ayun po nga, the greatest tragedy in life is not death, but a life without a purpose. So kasama din po doon yung sa pagkakaroon ng layunin natin, inaalam natin ano yung ating assignment na ibinigay ang Panginoon. Hindi ka po nabuhay dito sa daigdig na walang silbi o wala lang, basta nag-exist lang, kundi meron pong nakalaan ng plano at magandang plano ang Panginoon sa iyo. Sabi nga po sa Jeremiah 29:11, di ba? Alam na niya bago ka pa nilikha, bago pa tayo nilikha. For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So, kung aangkinin po natin yan at patuloy na inaangkin, bagamat hindi pa natin nakikita, kung hindi pa nakikita sa ngayon, ay asahan po natin makikita natin. So, we need to continue with our assignment. Sabi nga po, many become distracted by the needs that arise that they forget their assignments or become distracted from their course. Maaaring pag may mga pangangailangan na nangyari sa ating buhay, mga emergency or mga hindi natin unexpected na mga pangyayari, maaaring nakakalimot sa assignment kung alam na natin o kaya ay yung nilalakaran na natin, tinatakbuhan na natin, pero na medyo nami-misalign tayo do sa ating tinatakbo. So, katulad po ni Abraham was commanded by God to a land that God will show him. Genesis 12:1, Now in Haran the Lord had said to Abram, Go away from your country and from your relatives and from your father's house to the land which I will show you. Hindi po sinabing ipapakita pa lang sa kanya yung lupa, pero pinaalis na muna siya doon sa lugar na kung saan naandun siya. At dito po sa Genesis 12:16, therefore, ito po nung time na pumunta sila sa Egypt, at kasama na po dito yung pagsisinungaling niya patungkol yung kinasabot pa niya si Sarah na ito yung sabihin mo kasi baka patayin niya ako kasi ang ganda mo. Okay? So therefore Pharaoh treated Abram well for her sake. He acquired sheep, oxen, male and female donkeys, male and female servants, and camels. At dito po sa Genesis 12:10, kasi isang bagay kaya po sila napapunta doon. Now there was a famine in the land, so Abram went down to Egypt to sojourn there, for the famine was severe in the land. So Hagar was one of the female servants from Egypt. Lot left Egypt, but Egypt never left his heart. He was looking for any land like Egypt. Now the vision of Egypt possessed him. At minsan sa buhay po natin bilang mga nakakilala na sa Panginoon, may mga hinahangad tayong lugar na kailangan ay mapuntahan natin. Pero sabi nga po, alamin natin, every time na may pinapupuntahan sa atin ng Panginoon, mayroon pong purpose. So kung mayroong sinabi sa iyo ang Panginoon na dito ka mag-apply, dito ka magtrabaho, Lord, ano yung purpose mo? At talaga bang sa iyo to o baka ako lang, akin lang, gusto ko lang? So kailangan po yung alamin natin ano yung gusto at nais ng Panginoon sa buhay natin. Sabi nga po, God met Abraham again after Lot had separated from him. God promises him supernatural blessings and provision. He then became distracted by Lot's capture and risked his life to save his nephew. At dito, God intervened again and sent Melchizedek to correct his ways and establish him. So, pakibasa nyo na lang po yan sa Genesis. So, Melchizedek blessed him and pronounced that he is Abram of God Most High, a man with a new order and stature. So, God had to continually guide Abraham into his purposes and his assignment for him. So, kapareho po ni Abraham, ganun din po sa atin ng Panginoon. Iginagay tayo. Kung nalilihis man tayo ng landas, or kung ayaw man ng nating lakaran, ang gustong palakaran sa atin ng Panginoon para marating natin yung purpose and destiny niya para sa ating buhay, ay gumagamit po siya ng mga tao. Kung halimbawang
Kaya napaka-importante po na nagbabasa tayo ng kanyang salita dahil nakakapangusap po ang Panginoon sa atin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na nasa atin upang i-reveal ng mas malinaw yung kanyang plano para sa atin. Or kung meron po tayong pinagkakatiwalaan ng ating buhay at ganun din po yung guidance. Sabi nga, yung grace ng Panginoon na naandun po sa taong yon na pakikinggan mo at aalamin mo na nagagamit siya ng Panginoon upang patuloy na ipaunawa at maging klaro sa iyo yung naisin ng Panginoon sa buhay mo. So even after revealing His covenant with him, Abraham decided to walk outside of God's plan and purposes by choosing another alternative route to see the fulfillment of God's word. So dito po, he took Hagar, kasabot pa si Sarah. So, the Egyptian made as the alternative channel of God's purpose. Kasi nga, yung time na hindi pa dumarating yung pangako ng Panginoon na magiging anak nila o tagapagmana. Ayun, kapareho po natin, minsan gumagawa tayo ng sariling paraan natin para yung kung naiinip man tayo sa sagot ng Panginoon or kung yung sagot niya ay hindi ayon sa ating inaasahan, ayan. So, kapareho po ng ating amang si Abraham, ay gumawa po siya ng, actually sinunod niya, hindi naman siya yung mismo, di ba? Dahil ni-offer lang ni Sarah, na sige, sipingan mo yung aking sa alipin. At nagkaanak naman po ay na di ba may mga pangyayari sa buhay natin, gumagawa tayo ng sarili nating diskarte instead na mag all the way ka sa journey na inihanda na ng Panginoon para sa iyo toward yung kanya pong planong destiny sa ating buhay. So God rejected his actions ay kasi nga gumawa siya ng sariling paraan para yung pangako ng Panginoon, pangako yun promise ng Panginoon sa kanya, mangyari ayon sa kanilang pananaw bilang tao. So God rejected his actions and was silent on him for the next 13 years. Bino mo, nag-silent ang Panginoon. So Abraham was 86 years old when Hagar bore Ishmael to him. At doon po nagmula ang lahi ng mga Muslim. So pagdating ng Genesis 17 verse 1, now, when Abram was 99 years old, the Lord appeared to Abram and said to him, I am God Almighty, walk before me and be blameless. So, after po ng 13 years, saka lang po muling nangusap ang Panginoon. So, Elimelech from Bethlehem ran off course and grounded his family in Moab because of famine and lack. They remained and settled there instead of staying on course in God's plan and purpose. So after his death, the sons follow his footsteps to remain behind. Years later, they saw the same fate came upon them. So dito po makikita natin sa istorya naman sa Ruth 1 verse 5. Then both Mahlon and Chilion also died, and the woman was bereft of her 2 children and her husband. So Naomi decided she would leave Moab and return to her inheritance. So dito pa makita po natin yung turnabout na nag-decide si Naomi na alam po niya yung kanyang mana at nag-desisyon na bumalik doon. Ruth 1:6, then she arose with her daughters-in-law that she might return from the land of Moab. For she had heard in the land of Moab that the Lord had visited his people in giving them food. So sa panahon po natin, mapakita natin na mapasalamatan din natin po yung mga ahensya ng gobyerno na ginagamit upang yung ating mga kababayan na nagkakaroon po ng pagkasalanta at ganoon din po ng mga iba-ibang pangangailangan. Personal thankful po ako sa aking puso na bagamat hindi po tayo nakakatulong lalo na sa mga malalayang lugar yon,
Pero yung pong ahensya ng gobyerno, ipanalangin natin na maging matapat at patuloy pong ma-serve yung purpose nila. Okay, sila po yung may purpose na gawin yon at sila po yung pinoprovide ng Lord. Makita po natin na yung pagpo-provide ng Lord ng strength at ganun din ng grace upang magawa yon. Hindi ho madali mag-empake ng mga food pack at ganun din po yung mag-distribute. Okay, so kailangan po talaga yung panalangin natin na yung katapatan at patuloy pong paggawa ng Panginoon sa mga ahensya ng ating gobyerno at sa mga namiminuno doon, kung paano pong nai-expose na rin yung mga corruption ay patuloy po na maranasan po at makita natin sa ating pong panahon. Sa Ruth 1:22, so Naomi returned and with her Ruth the Moabitess, her daughter-in-law who returned from the land of Moab, and they came to Bethlehem and at the beginning of barley harvest. So, bumalik po sila dun sa land of inheritance at kung paano din po na makita natin kung paano pong pinagpala. Yung isang manugang lang po niya yung sumama at makita po natin na kung paano pong pinagpala ang kanilang buhay. Dito po makita natin sa buhay ni Abraham na ang unang tinawag po ay yung kanyang tatay. So, God called Terah to leave the Ur of the Chaldeans in order for him to enter the promised land. He went as far as Haran and settled there. Sometimes in our journey towards our destiny or God's legitimate promised land to us, we sometimes take a detour. And just like Terah, instead of just taking a detour, decided to settle there. Kaya may mga pagkakataon po makita natin sa buhay ng mga nakakilala na sa Panginoon at na patuloy na nakakakilala ay hindi na dumating doon sa destiny na laan ng Panginoon sa kanila. Bagamat sila lang ang nakakaalam, hindi naman ako tayo all-knowing. Ang Lord ang nakakaalam kung saan po yung destiny nila. Kaya lang kung paano pong si Terah, naalala kasi yung kanyang anak na si Haran. Okay, pangalan din po ay Haran at napadaan sila sa lugar na yon. So instead po na magtuloy doon sa promised land, sa Canaan, makita po natin na tumigil na siya doon at nag-decide, hindi lang tumigil buti kung pansamantala lang pero nag-decide na doon na mag-settle. So, the lesson we learned here is that God will find other people to fulfill His purpose to do in the earth. So, then God turned to Abraham and challenged him to pursue the purpose by leaving his father and his relatives behind in Haran for him to finish the course of destiny in Canaan. So, Abraham moved on to the promised land while Terah died later in the land he chose to settle in. So, makita po natin na kung saan po tayo nilalagay, pinapapunta ng Panginoon at patuloy po na hindi lang tayo yung nagdesisyon, kundi kasama natin ang Panginoon at ino-orchestrate po niya yung mga taong ginagamit niya para yung kanya pong naisin sa ating buhay ay mangyari. So, God's provisions and blessings are secured as we remain true yung purposes po ng Panginoon. We must not become distracted from our course. Nothing should distract us from our destiny. Sa mga anak, i-secure nyo yung so, sa mga mag-asawa muna, okay, i-secure nyo yung naisin ng Panginoon, sabi ko nga last week, di ba, partner kayo. And even sa mga pagdidisiplina or mga desisyon na kailangan nyong gawin sa inyong pamilya, huwag nyong hayaan na magkaroon ng favoritism or yung mas lumalapit yung mga anak kay nanay or kay tatay. Pero isang bagay po na masasabi ko na kailangan nyo pong gawin bilang mga mag-asawa at partners in destiny din ay maging sa pagdidisiplina at pagdidesisyon para sa inyong mga anak. Magkasama po kayo. Kung may tinanong ang anak nyo sa nanay, sabihin ng nanay, o sige, pag-uusapan namin ng tatay mo. Saka namin sasabihin sa iyo ang desisyon. Ganun din po sa tatay. Hindi, sige po, lumarga ka na, okay na yan, maganda yan, ganun. Pag-usapan po ninyo. And kung nasa edad naman na po, na nakakaunawa na yung mga anak nyo,
ay, sabagay nakakaunawa naman lagi yan. Kaya lang yung level nga ng pagkaunawa ay pag-usapan nyo po bilang pamilya. Wag ho ninyong baliwalain din yung mga i-contribute ng inyong mga anak sa inyo. Lalo na pag yung mga younger generation, mas maraming idea, mas maraming mga makita natin na maitutulong po do sa mga desisyon na kailangan natin gawin. Pero at the end of the day, tayo pa rin mga magulang ang magdedesisyon. So, pangalawa, we must not deviate from the original call of God in our lives. So, there should be no sidetracking of the purposes through need, though needs can arise. Okay, wag niyo pong babaliwalain. Yes, may mga pangangailangan po na maaaring at mga pangyayari na maaaring mag-sidetrack sa atin doon sa lakaran ng Panginoon para po sa ating yung purpose natin at yung function natin at yung assignment po natin. Pero makita po natin, our obedience to stay where God tells us to stay will see the full, hindi ho partial lang, benefit of His provision and supply. Makita po natin dito, Isaac obeyed God and stayed in Gerar. He reaped a 100-fold in the same year. Provision is secured because of our obedience to the call of God in our lives. Baka kaya may mga pagkakataon na akala mo hindi lang sumasagot ang Panginoon kasi ayaw mong lakaran yung pinalalakaran niya sa iyo. So, stay on the course and fulfill your destiny. All provisions, protection, and progress will be formed in the path of destiny. So, isang bagay po na makita natin, sabi po ni Dr. Miles Monroe, God will never give you what you pray for. He will only give you what you can manage. Kung saan ka po naandun ngayon, kasi kaya mong i-manage yan. Kung naghahangad ka pa ng mas malaki or mas mabigat pang responsibilidad, alam ng Panginoon yan kung kaya mo nang i-manage. Okay, promotion man yan or yung mga bagay na naisin mo sa buhay, makikita po ng Panginoon kung kaya mo na yan at ipagkakaloob niya sa inyo. Sabi nga po, our life is the sum total of all the decisions we make every day. So, hindi po once a day, kundi every day at hindi po once a month or parang yung mga partial na decision lang natin. Every day po. And those decisions are determined by our priorities. Natanong nyo na po ba sa buhay nyo kung ano ang priority nyo? Sabi ko nga po, Lord, kumbaga sabi nga kung paano pong sinabi na don't die old, but die empty. Ibig sabihin, lahat ng ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon, talento, function, skills, talents, lahat magagamit po para sa kanyang kaharian dito sa lupa. Habang patuloy pong binibigyan tayo ng buhay at kalakasan ng Panginoon. Sabi po ni Dr. Miles, you are not important because of how long you live. You are important because of how effective you live. So, 1954 to 2014 po ang kanyang naging buhay dito sa lupa. At makita natin na natapos niya yung kanyang assignment. Okay? Even hanggang ngayon, nagagamit pa natin yung mga quotes, mga teachings na kanya pong naibahagi na at isang malaking bagay po na yung social media ay magamit natin para po sa ating paglagong spiritual, wag lang po yung mga Netflix. Pero mag-ingat din po tayo sa atin pong mga pakikinig sa mga turo, lalo na kung hindi natin kilala. Okay, so yung makita po natin na kung may tinanggap na po tayong turo at medyo nakapakinig ka ng medyo nakakakiliti sa tenga at kayo'y muling nakinig at pero ma-discern mo kung meron ng mali. So, isang paalala po at isang ganun din na maging precautionary measure sa inyo dahil yung deception po sa panahon natin ay napakalaki ng tsansa na sabi nga kahit yung mga ligtas na pwedeng ma-sidetrack. So, wag ho tayong umalis dun sa katotohanan ng ating nilakaran na at patuloy pang lalakaran hanggang sa siya po ay makita natin yung kanya pong pagbabalik.
At yung pangpito sa life principles po para tayo ay mag-prevail sa prayer, we must receive the answer in our spirit. So, sabi po nga po, no man can climb beyond the limitations of his own belief. Ano po ba yung pinaniniwalaan natin? At tayo rin po maglilimit doon sa kung ano yung paniniwalaan natin. So, isang bagay po na sabi nga malimit ko pong, sa obserbasyon ko lang ho, nalilimitahan tayo kasi ang tinitignan natin yung ating sariling kakayanan. Kung ano tayo, kung sino tayo, at kung paano natin vinavalue yung ating sarili. Huwag niyo pong mamaliitin ang inyong sarili. Napakahalaga po ng bawat isa sa atin sa harapan ng Panginoon. Kita nyo na matay siya sa krus ng Kalbaryo para akuin ang lahat ng ating kasalanan at patuloy tayong makapamuhay ng buhay na inilaanan niya para sa atin. Sabi po dito sa Mark 11:22-24, "And Jesus answered saying to them, Have faith in God. Truly I say to you, whoever says to this mountain, Be taken up and cast into the sea, and does not doubt in his heart but believes that what he says is going to happen, it will be granted him." At sa Mark, sabi po dito, "Therefore I say to you, all things for which you pray and ask, believe that you have received them, and they will be granted you." So, dito po makita natin na yun pong hindi lang po yung hoping or intellectual na pagkaunawa natin, paano natin marireceive yung ating ipinapanalangin. Halimbawa po sa healing, Lord, salamat na I am the healed of the Lord. Pero pag makikita mo sa katawan mo, parang hindi naman. Ganun. Pero makita po natin na sabi nga spirit to spirit, yun ang ating belief. Personal ho sa akin, kahit na kung ano naman nakikita ko sa aking physical na katawan, pero yung pangako po ng Panginoon, yun ang pinanghahawakan ko. At the same time, ay ginagawa ko naman pong responsable yung aking sarili sa mga responsibilidad or yung mga dapat ay ako yung gumawa. Katulad po ng hindi pagkain ng bawal, yan, or ng sobra. Yan, sabi nga po, pagkakain tayo, yung sapat lang sa kailangan ng ating katawan. Especially ngayon, maraming okasyon, maraming party, o na-aatenan kayo. Okay, so kailangan po, yung disiplina rin sa atin pong gagawin. Sabi nga po dito, yung pong pananalangin natin, it means for fully trust and accept is spiritual truth with your heart as if it has been given. Kahit wala pa, angkinin mo na. Okay? Na patuloy na ang sagot ng Panginoon, lalo na kung alam natin yun na yung pinapanalangin natin is according sa kanyang will. So, we must believe in our hearts what God has spoken to us. Ano ba sinasabi sa iyo ng Panginoon? Pinaniwalaan mo ba o nangangatwiran ka pa? Yan. Lalo na pag hindi natin makita sa ating personal or physical na pananaw. Minsan nangangatwiran tayo sa Panginoon. Paano naman mangyayari yun? Di po ba? Okay, so dapat alisin nyo na po yun. Yun ang unang-una. Lord, alisin mo sa amin yung pagdududa na ikaw yung nagsalita. Lalo na kung base na po sa salita ng Diyos at sa kanyang mga pangako sa mga totoong nanampalataya sa Kanya. So, we must not doubt in our minds what we believe strongly in our hearts. So, nagsisimula po talaga sa ating puso yung ating pong pananampalataya at paniniwala doon sa pangako ng Panginoon. At may mga pagkakataon po na yun pong pag-aalinlangan. Yan, lalo na kung nakikita natin physically na parang hindi naman nangyayari. So, kailangan po ay patuloy natin na i-confess agad, Lord, hindi ko pinagdududahan yung pangako mo kahit hindi ko pa nakikita. Kasi ikaw ay tapat na Diyos na nangako at kaya mong gawin yung pinangako mo. Wag na kayo mag-give way dun sa mga doubt na sinasaksak ng kaaway sa atin or yung kausap nyo na hindi naman naniniwala sa Panginoon. At kumukontra pa kasi pwede rin po silang gamitin ng Panginoon para isilbi yung doubt sa inyong buhay. We must declare with our voice what we believe so that every other voice
din us is silence. So, yan po yung malimit kong sabihin at isang biyaya po na pinagpapasalamat ko sa Panginoon na kung dumarating man po yung time na bumababa yung glucose ko, ay nararamdaman ko na, although ang kasalanan ko po doon ay yung nalilimutan kong kumain on time. Ayan. Sa mga medyo malalaki na katawan, gusto nyo bang panalangin kong gano'n na malimutan nyo rin kumain? Na hindi po. Personal kasi, hindi ho talaga ako palakain. Although may baon po ako. Kaya lang yun na nga, pag naramdaman ko na, saka ko palang minsan, lalo na pag may mga lakad ho ako, saka ko palang nagagawa. Pero ang biyaya po ng Panginoon dun sa akin ay hindi ho niya ako pinapabayaang mapahamak or mapagkamalang bangag. Yan, kasi may mga although yung mga anak ko ho, alam na, na pagka medyo unstable po yung aking mga kaisipan or yung mga sinasabi ay alam na ho nila at pinapakain lang ho ako ng Cadbury. Okay? So ano po yung mga voices na maaari nating marinig? So, unang-una, yung the voice of human reasoning. Isang bagay po na makita po natin, kahit tayo mga Kristiyano na, pag may nagsasalita, lalo na kung halimbawa sa mag-asawa, may sinasabi pa lang, may ikinukwento pa lang, or may inilalatag pa lang na problema or sitwasyon, ang dami mo na agad iniisip, hindi mo muna pinapakinggan. Mas maganda po makinig muna tayo, lalo na po sa ating mga anak at yung mga anak sa mga magulang, kasi nga po magkakaiba tayo ng pananaw sa mga bagay-bagay na nangyayari dito sa mundo at sa ating buhay. At kung hindi po natin gagawing authoritative sa ating buhay ang salita ng Diyos na panghahawakan natin, ano man yung sitwasyon natin. Yan. Lalo na kung nagawa na natin ang lahat ng effort natin on our own. Pero sabi nga po, hindi naman yung last resort na lang natin ay yung pananalangin. So, yung pong pangangatwiran, yan, mahilig mga twiran. Pakinggan po natin kung bakit nangangatwiran at pakinggan po natin yung katwiran bago po tayo sumagot. So habang nagsasalita siya, maaaring nananalangin ka in your spirit. Lord, ma-discern ko anong ibig niyang sabihin at patuloy ko maibigay yung nararapat at kailangang sagot. At kung habang nakikinig ka naman, Lord, mapakinggan ko ano yung totoo. Yan. So, kasama na po dun yung discerning. Pangalawa, the voice of doubts and speculations. Okay, yung mga pagdududa. Although sa panahon po natin ngayon, sabi nga, wag ho kayo maniniwala pag may mga ganito, nagbigay ng link. So, yun yung kasama na po doon na maging isang preventive measure din po sa atin na tayo ay maloko or patuloy pang yun pong mga ine-expect natin ay na hindi po natin yung biglang yung madadown ka pag hindi nangyari. Okay? So, pangatlo, ano po yung mga voices? The voice of fear and all negative things that contradict our faith in His Word and in Him. Yung kausap mo na malimit magsabi na, hindi naman mangyayari yan eh. Nakita mo na ba nangyari? Okay. So, yun yung mga, yung katatakutan mo, lalo na pagdating sa karamdaman. Okay. Pasensya na po kayo at hindi ko sinasabing matapang akong pagharap. Pero, mas tinitignan ko po yung ano yung kayang gawin ng Panginoon kung meron man akong, sabi ko nga, personal, may mga nararamdaman din po ako. Pero, at yung kapatid ko na napagtatanungan ko kung ano yung pagka may pinapakita po ako sa kanya mga sintomas, sabi, nagkaganyan din si mama, ate, ganun. Nawala na rin po siya, so wala na akong pagtatanungan. Pero may isang biyaya po ng Panginoon, isang bagay lang po na alam ko, isang buhay ko ay nasa kamay ng Diyos. So, Lord, ang panalangin ko po lagi, Lord, matapos ko lang yung purpose ko na pinapagawa mo. Alam ko na mas masaya sa presensya mo lagi, okay? Hindi lang ho sa may mga reunion na mangyayari, pero yung lagi ka sa presensya ng Panginoon, talagang nakakatuwa at kumbaga matatapos na yung paghihirap mo dito sa mundo, okay? At may inaasahan pa tayong New Jerusalem na pamamahalaan natin kung maayos nating napamahalaan yung ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon ngayon.
Sabi nga po, your faith is only as strong as the crisis it survives. Gaano na bang kalalim or kabigat, kahaba yung crisis na hanggang ngayon nagsusurvive ka? Inisip mo na ba yun? Tinignan mo na ba yun sa buhay mo? Na ang Lord ang nagsusustain, bakit ka nakakasurvive sa bawat krisis na nangyayari. At ang kanyang salita na pinanghahawakan mo, ang kapamilya mo na nananampalataya din at patuloy yung sumusuporta sa iyo, makita po natin na hindi tayo iniiwan ni pinababayaan ng Panginoon. Gusto lang niya makita may pananampalataya at patuloy tayong umaasa sa kanyang kakayanan na makagawa sa buhay natin beyond sa kaya po nating makita. So, all these voices needs to be subdued within our mind. Kaya napaka-importante po, alagaan natin yung ating kaisipan. Okay? We must keep declaring until it becomes a nature within us and we conceive what we believe and have confessed. Okay? Sa una, confess ka lang ng confess at hanggang sa dumating yung time na kaya mo nang i-declare na ito yung matatanggap ko dahil ito yung pangako ng Panginoon. Pero pinagbuntis mo na ba? Okay. Pinagbubuntis. Sabi nga, what we conceive, when we conceive what we believe, ano yung pinaniniwalaan mo? Pinagbuntis mo na ba? Inalagaan mo na ba? Paano ba nag-aalaga ang buntis? Habang nasa tiyan pa yung anak. At paanong mag-alaga na pag lumabas na? So, magkaiba po yung function doon. At yung kung ginagawa, 'di ba, ng mga lahat naman tayo ay naging magulang at yung iba ay magiging magulang sa hinaharap, pero nakikita na po natin na yung ipinagbubuntis natin ay inaalagaan natin habang nasa loob ng tiyan at ibang pag-aalaga naman pagdating na lumabas na siya. Okay, mas maraming kailangang gawin. Pero yung ganun din po sa ating pinapanalangin. Pag natanggap niyo na po ba yung sagot sa panalangin niyo, ay inuuna niyo yung pagpapasalamat sa Panginoon at paghahandog sa Kanya ng kung ano man po yung natanggap niyo. So, isang biyaya po ng Panginoon na yung kagalakan natin na nasagot yung ating panalangin at kabahagi po yung inyong pamilya ay makita natin. So, we learn to sow what we believe in our heart and in our mind into the atmosphere around us until we are saturated with the sense of expectancy and charge the atmosphere of faith. So, the Holy Spirit will overshadow us and fill our lives with the deep assurance that God had heard our prayer. May nanalangin na po ba dito na sinasabing, hindi naman naririnig ng Lord yung panalangin ko eh. So, kung yun ang kaisipan mo at yun yung tinanggap mo, huwag kang aasa na sasagot ng Panginoon kung yung sinabi mo na hindi naman naririnig ng Lord. Sama na ng loob yung sinasabi mo eh. So, we realize that God has already dropped the assurance and hope and confidence that He has undertaken to answer. So, our spirit is saturated with faith and we know that it's done. Alam mo na yun. Pinapaniwalaan mo na yun at inaantay mo na lang yung manifestation physically ng ipinapanalangin mo spiritually at tinanggap mo spiritually. Yun ang pangako sa iyo ng Panginoon. Spirit to spirit yung komunikasyon natin sa Lord. Kaya nga kailangan matanggap ng iyong spirit man ang pinamangako ng Panginoon. Hindi yung kung anong iniisip mo na dapat niyang ibigay sa iyo. Minsan yun ang hinihingi natin eh. Yung iniisip natin na dapat matanggap natin. Sabi nga po yung ano lang yung kaya mong i-manage, yun ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Na hindi ka lalayo sa Kanya. Okay? This assurance and faith will secure a release from heaven. God will not withhold the answer when we have completed the cycle of faith in our hearts and mind. So, isang bagay po na makita natin na tanggapin natin sa Espiritu kung ano po yung sinasabi ng Panginoon at pinapangako sa atin. At kung hindi man po natin natatanggap pa after all these years, yan.
Sabi ko nga po, 46 years ako nananalangin. Hindi naman pala 46 kasi 21 lang ako nung makilala ko ang Panginoon. Pero after po nun, 59 na ako ngayon, ay inaangking ko pa rin yung kagalingan. At inaangking ko magaling na ako. A spirit man, yung katawan ko lang yung may sakit. So, when we come to the end of ourselves, we come to the beginning of God. Naririnig niyo po ba na at malimit na makita po natin? Have you ever said, well, all we can do now is pray? Last resort yung prayer. So, when we come to the end of ourselves, we come to the beginning of God. So, prayer matters. Have you ever heard of saying, do your best and let God handle the rest? Okay? So, yun pong lahat ng kaya nating magagawa. As human, we have a limit. But God is limitless. When our own striving isn't enough, God may use that opportunity to show how great He is. Give it over to God. At kung paano pong sinabi sa 2 Corinthians 12:9, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Okay, may mga weakness po tayong lahat. Okay, wag ho nating itanggi yun. So, therefore, I will boast all the more, kung paano pong sinabi ni Apostol Pablo, the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. So, makikita po natin na hindi na tayong gumagawa, kundi ang Panginoon na ang gumagawa through us. At dito po, makita po natin yung intimacy sa prayer. Sabi nga po Jesus prayed briefly when He was in a crowd. Okay, hindi po mahabang prayer. He prayed a little longer when He was with His disciples. Dahil nakikinig sa Kanya at mas may binibigay siya na hindi niya binibigay sa crowd. And He prayed all night when He was alone. So, minsan po, makita natin na yun pong pagpe-pray ng intimate prayer sa Panginoon, yung ikaw lang at ang Lord ang nagkakarinigan. Hindi po yung sa family altar natin, pero sa family altar ay bukod po ba dun sa sharing ng word, at the same time ay nakikita nyo po ba ano yung input ng mga kasama nyo sa prayer? At hinahayaan nyo po ba silang manalangin? Kasi yung pakikinig lang po sa pananalangin nila, makikita mo na at madidiscern mo na ano yung kailangan pa nila para yung maging intimate sila sa paglapit sa Panginoon. So, isang bagay po na intimately, kung magpe-pray tayo sa Panginoon, hindi po tayo hindi tayo mahihiya. Sabihin sa Kanya ano yung nararamdaman natin. Pwede tayo magsumbong. Nagsusumbong ba kayo sa Lord? Yung ganun ka-intimate ba na hindi ka mag-aalangan? Kasi minsan sa magulang mo, takot ka pang magsabi ng totoo, di ba? Pero sa Panginoon, kayang-kaya po nating sabihin na hindi niya tayo i-condemn. Mauunawaan niya tayo kasi may tao minsan may limit sa pagiging pasensyoso, sa pagkaunawa, at minsan yung kanilang reaction, doon ka na nangingiming magsabi. Yan. Pero makita po natin, yun pong isang biyaya ng Panginoon, kung paano pong sinabi sa Matthew 6:5-8. And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who's unseen. Then your Father who sees what's done in secret will, reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans. Yung paulit-ulit. For they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, but for your Father knows what you need before you ask Him. Yung mga pilosopo, sasabihin na, alam na pala, bakit pa ako magpe-pray? Okay. So, isang biyaya po ng Panginoon na ano man yung kalagayan natin sa buhay,
Huwag niyong iisipin na yung mas mahirap ay mas sinasagot ang Panginoon at yung mayaman ay wala nang masyadong ipapanalangin. Pantay-pantay lang po ang tingin sa atin ng Panginoon pagdating sa pananalangin, lalo na po sa mga pangangailangan natin sa araw-araw sa ating buhay. At hindi po tayo ninineglect ng Panginoon. Isang assurance po yun ng kanyang word, kanyang presensya, ang banal na spirito na nasa sa atin. Hindi ho tayo pinababayaan ng Lord. Kung paano pong sinabi dun sa mga disipulo, antayin nyo ang banal na spirito. At nasa sa atin po siya ngayon. Patuloy na nangungusap, patuloy na nagpapaalala, patuloy na nagtutuwid. At patuloy pong nangungusap at patuloy na hinihintay na sundin nyo yung kanyang sinasabi sa inyong buhay. I-acknowledge po natin ang galaw ng banal na spirito, ang pangungusap ng ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng kanyang anak na si Heso Kristo at sa pamamagitan po ng kanyang salita. Kaya mahalin po natin ang kanyang salita. At lagi po nating i-acknowledge ang kanyang presensya sa ating buhay. At lagi po tayong manalangin saan man tayo naroroon. Wag lang po yung nasa banyo. Unless ayun na lang yung pinaka-secret room nyo. Pero daanan po natin ng espesyal na oras ang pananalangin sa Panginoon at patuloy na makita po natin tumutugon ang Panginoon sa ating panalangin at hindi niya po tayo pagkukulangin sa anumang ating mga pangangailangan sa araw-araw. Heavenly Father, thank you Lord sa iyong pangungusap at patuloy na kapahayagan sa araw na to. Ikaw po ang manguna sa iyong mga anak at patuloy na dalangin ko po, Panginoon, na samahan mo kami sa araw-araw. Huwag ka naming malimutan na i-acknowledge anuman po, Panginoon, ang task before us for the day. At huwag mo po kaming hayaan na ma-overcome ng mga pagsubok, problema ang aming kinakaharap, lalo na sa season na ito. Dalangin ko po, Panginoon, ang wisdom sa pagbabudget sa mga gastusin. At salamat po, Panginoon, maging thankful kami. Malaki man or maliit na halaga yung aming natatanggap, lagi namin ipagpasalamat ito, Panginoon. At ikaw po ang patuloy na manguna at mangusap sa iyong mga anak. Salamat po sa mabuting kalusugan. Salamat sa kagalingan ng mga may karamdaman. Salamat sa pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa, Panginoon. At patuloy na makita po nila na ikaw ay Diyos na buhay, na tumutugon sa mga dalangin at patuloy po nagbibigay ng instruction at gabay sa mga willing makinig at sumunod, Panginoon, sa iyo. Salamat po sa iyo pong mga anak na tapat na sumusunod at patuloy po nagpapasakop sa bawat pamilya, Panginoon, na sama-samang sumasampalataya sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Patatagin mo po sila, palakasin at patuloy na gamitin, Panginoon, ang bawat isa sa amin upang makaabot at maipahayag po ang iyong kaharian sa iba, lalo na po ang iyong pagliligtas at patuloy pong makapagdala ng mga kaluluwa sa iyo pong kaharian. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo, ito pong aking samo at dalangin na may pagpapasalamat para sa Jesus the Faith Builder Church, Bacoor, Baclaran, Las Piñas, Cavite. Ikaw po ang patuloy na manguna sa bawat isa at sa mga lugar na hindi ko po nabanggit, pero patuloy pong sumusubaybay, maging sa Tagaytay. Ikaw po ang patuloy na magpala, Panginoon, sa bawat isang kapatid sa pangalan ni Jesus.